Yo, what's up? Good morning, mga pre. Alright, ito na sa ating second video, no? Wala lang, parang feel ko lang, no? Feel ko lang magsali-salita, no? So, ano ba yung mga dapat nyong tandaan, no? About sa anxiety, sa paggaling sa anxiety, no? Mga dapat nyong sa alang-alang pagdating sa healing, no? Kung kayo is may mga nalalaman na, no? May alam na kayo about sa anxiety. Actually, sa dinidiscuss ko halos is base sa method, kapatid, no? Method ni Claire Wicks, no? Kung di nyo kilala si Claire Wicks, is pwede nyo naman siya i-search dito kahit dito sa ano ko, meron siyang mga audiobook. Kahit dun sa ano ko, sa Facebook page ko na Anxious X, meron ako dun mga audiobook niya, no? So, inaano na ng Facebook yun, tinatanggal ng Facebook yun eh. Ewan ko kung kompleto pa yun, no? So meron ako dun, marami akong mga video doon, mga audiobook niya, no? Kung gusto nyo man is bisitahin nyo lang, no? Tsaka may konting ano talaga yun, kailangan talagang unawain yun, no? Actually ako man, di naman ano eh, basta naiintindihan ko lang kung ano yung mga method niya, no? Yung 4, yung 5, 7 word mantra yata ang tawag nila doon. Yun. Basta maunawaan nyo yun, ayan na, tutuloy-tuloy na yung healing nyo, kapatid. So ang gusto ko lang i-ano sa inyo ngayon is yung mga basic, no? Basic na dapat nyo maintindihan kung mag-aano na talaga kayo sa healing, kung gusto nyo talagang mag-healing journey na, no? Kasi yung iba hindi naman parang seryoso eh, no? Hindi sila parang hindi talaga nagpupursige, no? Ayaw nilang gumalaw, ayaw nilang, gusto nila gamot-gamot lang. So mahirapan kayo nun, kapatid, no? Although nakakagaling naman ng gamot, pero syempre hindi naman habang buhay. Hindi naman habang buhay ganyan ka, no? Na patago-tago, kung ano-anong mga, di ba? Mahirap 'yon. So sa akin is natural healing lang, no? Na kailangan mo lang maintindihan kung ano siya, anong anxiety. Sa mga depression, ganun lang din eh. Pareho lang halos. Kasi ganun lang din ang method na kailangan mong maunawaan, no? So 'yun. Siyempre, sa una pa lang is exercise, di ba? Kailangan nyo yan. Ako dati, hindi naman ako nag-exercise. Pero, nung mga nasa healing journey na ako, walang araw na hindi ako naglalakad, ako nagja-jogging, buhat sa hapon. So, sa umaga, buhat din, kain ng tama, yan. Yung pangalawa yun, yung kain ng tama. Siyempre, ako may kabigatan din talaga ako noon. Tapos, ang taas pa ng acid ko, kapatid. Halos hindi naglalasang kalawang na yung lalamunan ko, tapos di ako lagi makahinga. Sabi ko acid, mahirap yun, lalo na may GERD na kayo. Ang GERD kasi is disease na yun, palagian nyo ng nararamdaman, no? So may gamot naman doon, pampakalma ng tiyan, pero syempre nasa kinakain mo pa rin yun. Kung talagang pasaway ka, no, yung mga kinakain mo is mga bawal talaga, mga asim, sobrang alat, sobrang tatamis, no? Siyempre, asahan mo na yun, magti-trigger talaga yun. Tapos, hindi mo pa nauunawaan kung ano yung nangyayari, anong anxiety. Siyempre, magti-trigger ng halos yun. Lalong lalala yun, lalong dadami, no? Kailangan mo yun. Kailangan mong pagbawalan yung sarili mo. Iwas-iwas ka muna hanggat maaari, no? Kung talagang gusto mong mag-healing, gusto mong mag-healing journey, no? Kasi ang sabi nga nila, healing journey, ibig sabihin ano siya, parang tuloy-tuloy, no? Journey nga eh, di ba? Parang paglalakbay, no? Sa healing. Hindi siya isang araw gagawin mong ganito, hindi. Araw-araw 'yun, tuloy-tuloy hanggang sa gumana 'yung pakaramdam mo, umayos ka na, no? Gawin niyo lang ano, sabi ko nga doon sa ibang mga nagtatanong, no? Kahit isang linggo na magpakabait kayo, no? Tingnan nyo lang kung ano yung magbabago sa inyo. Mag-start ka ng Monday, kakain ka ng gigising ka ng umaga, magbe-breakfast, diba? Iwas muna sa kape, syempre. Yung tamang pagkain lang. Tapos vitamins, di naman ano yan eh. Makukuha naman sa pagkain nyo ibang vitamins eh. Pero syempre, kung advice naman ng doktor na mag-vitamins ka, lalo na pag payat na payat ka na, ano, parang tuyot na yung katawan mo, no? So kailangan mo munang unahin yung mga natural food, no? Yung mga gulay, prutas, no?
gulay, prutas, mga sabaw, mga isda. Iwas muna sa karne, lalo ngayon Holy Week, no? Iwas muna sa karne, no? Ngayon ay Biyernes Santo. Biyernes Santo ngayon eh. So yun, ah yun, exercise mga 30 minutes, 45 minutes na lakad, brisk walk, okay na yun. Basta mag-pump lang yung puso mo, no? Sa mga hindi pa nakakalabas dyan, pwede naman kayo magpasama muna o paikot-ikot lang muna. O sa kwarto lang, ang jogging in place ka lang muna hanggang sa uminit yung katawan mo. Hindi naman talaga yung pawis na pawis, no? Hindi mo kailangan nun. Yung ano mo lang, uminit lang, mag-pump lang yung dugo mo, no? Mag-pump lang yung puso mo, kumalat sa buong katawan mo. Okay yun. Sarap sa pakiramdam, no? Pero sa iba naman na mga hindi pa nakakatulog, no? Mga hindi pa nakakabalik yung sleep routine nila, alas 10 tapos gising ng alas 7, alas 6, no? Sa mga nakakatulog pa ng mga alas 2, alas 3, no? Syempre, babawi ka muna, no? Hindi agad-agad. Kailangan mo munang bawiin yung tulog mo, no? Tapos basta tapos iwas ka muna sa mga panunood ng mga kung ano-ano. Basta mag-focus ka sa katawan mo, no? Sa healing mo nga. Wala, ito naman yung sinasabi ko rin to sa ibang mga nakakausap ko, no? Pagbigyan niyo lang yung katawan niyo, no? Pagbigyan yung mag-heal siya, no? Kasi hindi madali eh. Lalo na sa iba mga nagtatrabaho, di ba? Na kailangan talaga nila gumawa, kumilos. Tapos ganun pa rin nararamdaman nila, no? So kailangan mo lang din pagbigyan yung katawan mo, no? Yung iba ka nagre-resign na sa trabaho dahil lang sa ganun nararamdaman nila, no? Na hindi talaga mapaliwanag, hindi ma-explain ng doktor sa kanila ng ayos, no? So nasa sayo yan, no, kapatid. Nasa sayo kung pagbibigyan mo, gusto mo ba mag-healing o gawa nung minsan sa trabaho, sa stress, di ba? Yan, gagaling dyan eh. Pinagmumulan. Stress sa trabaho, sa pamilya, daming iniisip, puro problema, di ba? Pagpayapain niyo muna yung sarili niyo, no? Bigyan niyo ng pagkakataong mag-heal. Kasi hindi hangga't stress ka, hangga't may nagbibigay ng trigger sa sa katawan mo, sa pag-iisip mo, hindi ka talaga mag-heal kasi tuloy-tuloy lang yan eh. Parang yan eh. Parang sirang gripo, no? Tumutulo yung gripo. Tumutulo pa rin yung tubig sa gripo. Hindi mo naman pwedeng takpan lang 'yun. 'Di ba? Kailangan mo dun ayusin yung pinakapuno, no? Pinaka sira talaga ng kung palitan mo yung gripo, okay. Pero kung tatakpan mo lang or babalutan mo lang 'yan, no? Meron pa rin 'yun, no? Tutulo pa rin 'yun. Kasi tubig 'yun, no? 'Di ba? Pangit na example ko. So yun lang yun. Kailangan mo munang solusyonan yung pinakapuno. Hindi yung kung ano lang yung nararamdaman mo, yun lang. Ganun din sa anxiety, no? Kaya ka maraming naiisip, kaya marami kang na bumabagabag sa isip mo dahil may pinagmumulan, no? May pinagmumulan yung mga nararamdaman mo, no? Ganyan, sa stress nga, no? Palagian ka na lang ganun, palaging ganito nararamdaman mo, no? So hanapin mo yung pinakapuno, no? Pinaka sentro ng mga nararamdaman mo, no? Actually ito naman is dati ko nang naging vlog to, no? Nasabi ko na to noon. Pero yun nga, yun at yun pa rin yun. Yun ang magiging solusyon dun. Sabihin nila may gamot. So hindi ko naman naranasan maggamot, no, pero marami na ako nakakausap na ganyan, no, na ilang taon na sila nagagamot pero wala pa rin, nandoon pa rin, no. Kasi nga nakadepende na sila sa gamot. Oo, nakakagalaw sila, nakakapagtrabaho, pero pag wala yun, doon na magsisimula yun ang pag-struggle nila, no. Hanggang kailan, di ba? Tanungin mo rin yung sarili mo, hanggang kailan ganito na ba ako habang buhay, di ba? Depende ka na sa gamot. Tapos meron pa mga side effect eh. Hindi ko may inaano yung mga side effect nila, no? Pero syempre, ikaw na talagang hirap na hirap pa ngayon, no? Actually, itong mga sinasabi ko sa inyo is minamani ko na, no? Parang madali na lang para sa akin dahil nandito na ako sa sitwasyon ko, no? Pero nung una, talagang
mahirap siya i-explain sa lahat. Mahirap ipaliwanag talaga, no? Kasi kailangan mo munang maunawaan, kailangan meron kang idea kung ano yun, kung ano tong nangyayari talaga, no? Yung iba nalimutan ko na mga, kasi dati nung bago pa ako sa anxiety, gusto ko talaga matutunan siya. Gusto ko siyang maunawaan kung paano, kung ano ano yan, bakit nangyayari to, no? So wala, yung pala mga natututunan, kailangan ko pala yun, no? Kahit yung dati mga amigdala, mga ganyan, hindi ko rin hindi ko maintindihan din yan, pero dahil nga sa kagustuhan ko, no? So kailangan nyo rin yun, yung willingness, no? Gusto nyo matuto, gusto nyo magpag-aralan siya, gusto nyo maunawaan siya dahil gusto nyo, no? Pero kung wala ka interest, or wala naman yan, parang madali lang naman yan, no? Sabi ko sa inyo, hanggat may nagtitrigger sa'yo, hanggat merong ganyan ang pag-iisip mo, wala, mahihirapan ka talaga. Tatagal ng tatagal, tapos reklamo ka ng reklamo, kung sino-sino ng mga nakausap mo, no? Pero meron ako mga kaibigan, mga sobrang kukulit, no? Kulit nila pagdating sa tanungan, naikwento ko na lahat, no? Pagdating sa bandang uli, paano diba? Wala, ang doon is nalilito pa talaga sila, hindi nila talaga magets pa, no? Kahit anong sabihin ko, kahit anong paliwanag ko, no? Napaano lang sila, ganun ba yun? Okay. Tapos tatanong na naman sila ng naranasan nyo rin ba? Di ba? Parang hindi naman sa naintindihan ko rin naman yun dahil ganun din ako noon. Pero ang problema nga lang sa akin, wala akong matanong, wala akong masabihan ng nararamdaman ko. Kahit yung asawa ko, hindi rin Kasi pag nagsabi ako doon, sabihin niya, pa-doktor ka, magpaano ka. Wala. So ako na lang, di ba? Ganun yung naging sitwasyon ko noon. Pero kung kayo is nandito naman na ako, no? Nandito na ako para maunawaan nyo kung ano yan, no? Explain ko naman sa inyo sa pinakamadaling paraan. Pero siyempre, magkaroon din kayo dapat ng idea, no? Magkaroon kayo ng sarili nyong kasi every time na may trigger, kung hindi nyo panaw ako nung nangyari, kung ano to, yung mga ganitong remedy kung sakaling nandyan na kayo sa sitwasyon, no? Yung mga dating kinakatakutan nyo, tapos haharapin nyo na, no? Tapos ayan na naman, nandito ka na sa sitwasyon, nahihirapan ka na. meron kang dapat hawak, no? Meron kang pinangahawakang kaalaman pagdating sa ganong sitwasyon, no? Yung mga dating hindi mo nagagawa, tapos maraming taon, siguro mga 1-2 taon hindi ka lumalabas, hindi ka no? Tapos ngayon nagtatry ka na mag healing, no? So dapat meron kang hawak, no? Meron kang pinangahawakang sa pag-iisip mo, no? In every situation, sa lalo sa pang-araw-araw mong buhay, no? So yung sinasabi ko sa inyo, tayo naman hindi man magkakapare-pareho, no? Ang diyan is yung kaalaman na meron kayo, no? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ito na yung magpapaginhawa sa inyo, no? Pwede nyo naman balik-balik yung mga video ko, kung hindi kayo maunawaan, no? Kahit naman medyo magulo nga lang, pero nasa pangunawa nyo rin yan, no? Kasi yung iba nga hindi naman nagsasalita, pero naunawaan nila kung ano yung di ba? Mas lalo na ganito na parang kinakausap ko lang kayo, no? So ganun lang din, no? Ganun lang doon, solusyon, no? Isa pa, yung pagkain ng tama, no? Yan, isa pa rin yan, no? Pag-exercise, pagkain ng tama, pagtulog, di ba? Kailangan nyo nung makabawi talaga, no? Kung maaari, bumili kayo ng pampatulog, pwede yun. Melatonin yata, pasarap daw matulog, pwede yun. Ang tekniko kasi dyan nung araw, dati-dati pa, no? Ayoko matulog sa hapon kasi pagdating ng hapon ng gabi, wala na. Buti na ako alas 2, alas 3 talaga ako makatulog kahit ayun, kailangan nyo muna mabawi yun,
oras ng tulog nyo, no? Alas 10, kailangan nakahigaan na kayo, or alas 9, kailangan nyo na matulog nun. Para pagdating ng alas ng umaga is may power pa kayo. May ano kayo, no? May lakas, no? Yung pagpupuyat. Yun lang naman yung mga basic eh. Kailangan nyo lang maibalik sa normal kung ano talaga kayo, no? Kung talagang matabain kayo talaga dati, bawas ng timbang, di ba? Hindi naman siya required talaga. Siyempre, gaya ng pag nag-exercise ka, madali kang hingalin, no? Bakit ba mabilis hingalin? Ganun. Meron naman mga tataba talaga, no? Na kahit patakbuhin mo yan, hihingalin sila, pero baliwala sa kanila, no? May mga ganun, no? Pero ikaw, yari, mataba ka na, mabigat, o hirap ka din maglakad, hirap kang magano, di ba? Kailangan mong paano muna yung sarili mo, intindihin mo muna yung katawan mo, no, kapatid. Yung mga pag-iisip mo na baka ganito, baka ganyan, no? Eh dahil nga may anxiety ka, normal yun. Pero yung nilalabanan mo yung isip mo na puro negative ka na lang na pag-iisip mo, mali na yun. Ikaw na ang nag-iisip nun. So ilang muna kapatid, no? Yung munang tatlong yun. Sa sunod na lang iba, no? Medyo sinisipag lang magsali-salita ngayon. Init na kasi, no? Anong oras na? Alas 10 siguro na umaga, no? So yun, maraming salamat. Adios.